Magandang umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang malaking kagalakan po na magamit po tayong muli sa gawain ng Diyos. Sa umagang ito, patuloy na ang kalakasan, kagalakan ay patuloy na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin sa tuwing umaga na tayo ay dudulog sa Kanya. Tayo ay bibigyan niya ng lakas upang magawa natin yung mga gawain, mga tungkulin natin, at bibigyan tayo ng kaalaman, karunungan upang hindi tayo mahirapang magpasya sa ating mga gagawin. Sa umagang ito, patuloy na tayo ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Sa umagang ito, sa aklat po ng Daniel, ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Daniel chapter 6, verse 1 hanggang verse 7. At sama-sama nating pagbulay-bulayan po ang salita ng Diyos sa umagang ito. Ang title po nito sa salita ng Diyos, inihulog si Daniel sa balon na may mga leon. Pero ang ating pag-aaralan ay hanggang dito lamang po sa chapter 6 verse 1 hanggang verse 7. Doon po tayo tututok sa ating aralin. Sabi po dito sa verse 1, pumili si Haring Darius ng 120 gobernador para mamahala sa kanyang buong kaharian. Sa verse 2, ang mga gobernador na ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng 3 administrador at isa sa kanila ay si Daniel. Ginawa ito para hindi mahirapan sa pamamahala ang hari. Sa verse 3, si Daniel ang natatangi sa kanilang lahat dahil sa kanyang pambihirang kakayahan. Kaya binabalak ng hari na siya'y gawing tagapamahala ng buong kaharian. Sa verse 4, ikinagalit ito ng 2 niyang kasamang administrador at ng mga gobernador. Kaya naghanap sila ng mga kamalian sa pamamahala ni Daniel para paratangan siya. Pero wala silang makita dahil si Daniel ay tapat sa kanyang tungkulin at maaasahan. Kaya sinabi nila, wala tayong maipaparatang sa kanya maliban na lamang kung hahanap tayo ng kasalanan na may kaugnayan sa kutusan ng kanyang Diyos. Verse 6, kaya pumunta sila sa hari at sinabi, mabuhay ang mahal na hari. Kaming mga administrador, mayor, gobernador, tagapayo at mga komisyoner ng inyong kaharian ay nagkasundong hilingin sa inyo na gumawa ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa kanino mang Diyos o tao maliban sa inyo. At ito'y dapat sundin dahil ang sino mang susuway sa utos na ito'y itatapon sa balon na may mga leon. Amen. Purihin ang pagkabasa sa kanyang mga salita. Tayo po ay sama-samang manalangin, dumulog sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito sa panibagong pag-asa na muli po na pinagkaloob po ninyo sa amin na masilayan po ang inyong mga nilikha at kami ay muli ay makapamuhay na kasama ang banal na Espiritu sa buong maghapon na ito. Nawa ay maging inspirasyon po sa aming umaga ang mga salita na ito na nahayag po sa amin kung paano po kami mamuhay, humarap sa mga hindi mananampalataya na tulad ni Daniel ay ikinatuwa po ng hari ng Babylonia at siya ay pinagkatiwalaan ng hari sa kabila ng siya po ay bihag ng Babylonia. Ako po na inyong lingkod, dakilang Diyos na gagamitin ay bigyan nyo ng kaalaman, karunungan upang may paliwanag, may bahagi at nawa ay lumakas po kami sa aral na ito na aming mapupulot.
At samahan po ako ng banal na Espiritu, kayo lamang po ang makita at mahayag sa aking buhay. Gamitin po lamang ninyo akong daluyan ng inyo pong pagpapala sa umagang ito. At sa mga nakikinig po, nakikibahagi po sa gawain na ito ng devotion sa umaga, nawa ay maging pagkain po ito ng aming espiritu at kalakasan ng aming katawan at kagalingan ng aming karamdaman upang magamit po ang buong maghapon na ito sa inyong gawain at anumang hadlang na nais gawin ng kaaway upang kayo ay hindi magtagumpay, sama-sama kami sa oras na ito na sinasaway namin siya sa pangalan ninyo, Panginoong Hesus. Patuloy na maghari ang kapangyarihan ninyo, dakilang Diyos, nawa ay maghari nawa ang kapayapaan sa puso ng bawat isa. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga pong muli sa mga kapatid ko sa Panginoon. Ang ating pong key text ay dito sa chapter 6 verse 4. Yung ating key text dito ko po kinuha. Si Daniel ay tapat sa kanyang tungkulin at maaasahan. Si Daniel ay tapat sa kanyang tungkulin at maaasahan. Napakahalaga po nito. Lalo na sa mga tulad natin mga nagtatrabaho, kung paano tayo makikitungo. Una sa ating mga amo, sa mga kasama sa trabaho, kinakailangan ay makakitaan talaga tayo na tulad ni Daniel na tayo ay tapat sa ating tungkulin at maaasahan. Isang malaking bagay yan na maaari nating may pagmalaki, lalo na sa mga hindi mananampalataya, na tayo ay hindi nakikiisa sa kanila, hindi tayo nakikibahagi sa kanilang mga masasamang gawain. Ang nais natin ay magpatuloy tayo doon sa mga trabaho na ipinagkatiwala, inilagay sa atin ng Panginoon, na tayo ay maging tapat at maaasahan sa ating tungkulin. Kaya napakahalaga po nito. Sa buhay po ni Daniel, sabi dito sa verse 1, ating pong basahin muli, pumili si Haring Darius ng 120 gobernador para mamahala sa kanyang buong kaharian. Ang mga gobernador na ito ay nasa ilalim ng tagapamahala ng 3 administrador. At isa sa kanila ay si Daniel. Ayan. Pumili po yung hari ng 120 gobernador. At sila ay nasa ilalim ng pamamahala ng tatlong administrador. Kung tatlo sila, i-divide natin ito sa tatlo, no? Yung 120, lumalabas na ang bawat isa sa kanila ay merong pamamahalaan na 40. Tama po, no? Tama po ba? 40. Kung tatlo yung administrador, 40 sila para pamahalaan nila yung 100 at 20 gobernador. At dito si Daniel, gaya nga po ng ating sinabi, si Daniel po ay tapat sa kanyang tungkulin at maaasahan. Kaya napakahalaga po nito na kung ano yung ibinigay sa atin, kinakailangan ay maging tapat tayo doon. Kahit mahirap ito, kinakailangan ay pagbutihin natin yung ating tungkulin. Kung paano natin ito pangangalagaan. Kinakailangan ay talagang magkaroon ng tiwala sa atin yung ating nasasakupan. Lalo na kung tayo ay nasa trabaho. Lalo na sa mga OFW, mga overseas worker nasa ibang bansa. Iba yung mga lingwahe.
Si Daniel talagang nag-aral sila ng 3 taon. Kaya marunong siya magsalita ng wika nila, no, yung Kaldeo. At talagang si Daniel ay sinamahan siya ng Diyos, binigyan siya ng karunungan, kaalaman. At hindi ito imposible sa atin, mga kapatid. Kung nagawang ibigay ng Diyos, pagkaloob sa Kanya, yung kaalaman, karunungan, magagawa din ng Panginoon na bigyan din tayo. Lalo na kung tayo ay palaging lumalapit sa Panginoon. Kasi dito si Daniel, bihag siya ng Babylonia, pero sa kabila nun, siya ay napili upang maglingkod sa hari ng Babylonia. Di ba napakaganda nun na kahit nasa ibang lugar ka, nasa ibang bansa ka, at ikaw ay namumuhay ng katulad ni Daniel, tapat at maaasahan, talagang hindi posibleng hindi ka mapili ng iyong amo na mailagay ka sa magandang level, no, na posisyon. Dahil nakakakitaan ka ng kakaiba. Nagtitiwala sa iyo ang iyong amo. Alam niya na kapag ikaw ay inilagay niya sa isang lugar o sa isang bagay na mahirap, alam niya mayroon kang kakayahan na magawa mo yun, magampanan mo iyon, ang tungkulin na iyon. Katulad ni Daniel, no, sa chapter 5, verse 12. Si Daniel ay may kakayahan at karunungan. Napakahalaga nito sa atin, mga kapatid, na meron tayong kakayahan at karunungan nagmumula sa Panginoon. Kasi kung meron tayo nito, tiyak, sabi dito, marunong siyang magbigay ng kahulugan sa mga panaginip, magpaliwanag ng mga bugtong, at lumutas ng mahihirap na problema. Isa sa mga mahirap na solusyon ay yung katulad ng binanggit dito na mahirap, siya ay may kaalaman, siya ay may kakayahan, karunungan na para lumutas sa mga mahihirap na problema. Mahirap talagang lumutas ng isang problema kung hindi tayo sinasamahan ng banal na espiritu. Si Daniel kaya siya nakakapagtagumpay dahil talagang binigyan siya ng Diyos ng kakayahan at karunungan. Kaya dito, napili siya ng hari. Bukod sa kanyang pagiging administrador, ang balak ng hari sa kanya ay ito pa. Sabi dito, sa verse 3, si Daniel ang natatangi sa kanilang lahat dahil sa kanyang pambihirang kakayahan. Yung nakikita ng hari sa kanya, meron siyang pambihirang kakayahan. Kaya ang plano ng hari sa kanya ay gawin siyang tagapamahala ng buong kaharian. Tagapamahala ng buong kaharian. Gaano pa kalaki po ang Babylonia, napakalawak niyan. At si Daniel po ay napipili ng hari para gawing tagapamahala ng buong kaharian. Ano bang ibig sabihin nito? Para siyang gagawing assistant, no, ng hari. Kung sa ating mga mananampalataya, mayroong pastor, mayroong assistant pastor. Dahil hindi kakayanin ng pastor yung pamamahala, kaya maglalagay siya ng kanyang assistant. Ganun din po yung hari. Para hindi siya mahirapan sa pamamahala, inaalangan niya maglagay siya ng katuwang, makakasama, yung makakasahan, mapagkakatiwalaan. At nakita ito sa buhay ni Haring Daniel. Hindi lamang yon, meron siyang pambihirang, sabi dito, meron siyang pambihira kakayahan. Kaya napakahalaga nito, mga kapatid, sa atin, lalo na sa abroad, na makakitaan tayo ng ating amo na meron tayong pambihirang kakayahan. Kaya kung ano yung ginawa ng hari kay Daniel, maaaring magawa din ito sa atin kapag nakitaan tayo ng ating mga amo. Ay, itong tao to, meron itong pambihirang kakayahan, may kaalaman, lalo na kung meron kang kakayahan na maayos yung mga mahihirap na problema.
hinahanap ng amo, yung hindi siya mahirapan. Kaya si Daniel ay napipili siya ng hari na gawin siyang tagapamahala ng kaharian. Siyempre, lahat ng mga in, out, no? Doon sa kaharian, kailangan ng ano niyan, ng, kumbaga, ng approval. Siyempre, ibibigay kay Daniel yung kapamahalaan, at kung yan ay talagang papasa, no, sa panukala ng kanilang lugar, no, ng Babylonia, aaprubahan niya ni Daniel, no? Tatatakan niya yan ng singsing. Ganun naman nung araw kamukha ni Joseph, no? Ginawa siyang ikalawang ginawa rin siyang tagapamahala ng kaharian ng Ehipto. Kaya lahat ng mga papasok na mga sa bansa na iyon, at kapag inaprubahan, tatatakan ng singsing. Ganun yung ginawa kay Joseph. So maaring ganun din yung kay Daniel, no? Lahat ng mga papasok sa Babylonia galing sa labas, kapag ito ay inaprubahan, ito ay tatatakan ng singsing. Mahalaga po yun nung araw. Kaya, di ba malaking kagalakan ito sa isang mga lingkod ng Diyos, no? Mga mananampalataya na pagkatiwalaan tayo ng ating amo sa ating mga tungkulin. Dahil tayo nga po ay tapat at may nakakakitaan tayo ng kakayahan na magawa natin ito kahit na ito ay mahirap na susolusyonan natin dahil sa tulong po ng Panginoon sa ating buhay. Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng karunungan at kakayahan para magampanan po natin ito, itong tungkulin na ito. Kaya dito si Daniel ay nagkaroon ng isang malaking problema sa kanyang buhay. Sa trabaho kasi, kahit tayo ay gumagawa ng mabuti, natutuwa sa atin yung mga pamunuan, may mga ibang tao rin na naiinggit sa atin. At yan ay kasama pa mismo natin sa trabaho. Sa halip na sila ay matuwa, magalak, dahil napili tayo, nailagay tayo sa mga tungkulin, na dahil nagtiwala sa atin yung ating mga amo. Ganun din kay Daniel, no? Nagtiwala sa kanya yung hari, nailagay siya sa kanyang sa magandang tungkulin. Kaya lang may mga tao talagang mainggitin. At yan ay talagang hindi maiiwasan. Alam natin, sa spiritual na pamumuhay, si Satanas ay mainggitin. Naiinggit talaga yan sa mga mananampalataya, lalo na kung nagtatagumpay sa kanilang mga gawain. Dahil alam naman natin, kapag ang isang mananampalataya ay nagtagumpay sa gawain, sinasamahan talaga ng Diyos yan. Sa literal, sa trabaho, meron talagang mga kasama sa trabaho na mainggitin. Kapag ikaw ay na-promote, nailagay ka sa magandang sitwasyon, may mga tao talaga na sa halip na matuwa sa iyo, magalak sila ay maiinggit. At anong gagawin? Hahanapan ka ng kasiraan. Katulad ni Daniel. Hinanapan siya ng kasiraan. Ang sabi dito, sa verse 4, kinagalit ito ng dalawa niyang kasamang administrador at ng mga gobernador. Kaya naghanap sila ng mga kamalian sa pamamahala ni Daniel para paratangan siya. Pero bigo sila, mga kapatid. Dahil sabi dito, wala silang makita dahil si Daniel ay tapat sa kanyang tungkulin at maasahan. Kapag tayo po ay tapat sa ating mga tungkulin at maaasahan, lalo na mapagkakatiwalaan, talagang mabibigo sa atin ng dyablo. Kahit sino, kahit sa trabaho, mabibigo sila. Yung mga kasama ni Daniel na dalawang administrador, bigo walang makita sa kanyang kamalian. Dahil si Daniel po ay tapat sa kanyang tungkulin at maaasahan. Kahit sa pamumuhay natin, mga kapatid,
May mga kapatid natin na nasa abroad, nagtatrabaho, mga mananampalataya, mga pastor na nasa abroad, na naglilingkod sa Panginoon, nagsisikap na mailapit ang mga kaluluwa, no, sa Panginoon. At may mga kapatid tayo na nagtatrabaho na nasa abroad, kahit sa Pilipinas. Kapag tayo ay tapat at maasahan, talagang walang magagawa sa atin ng kaaway. Totoo po yan. Dahil iingatan tayo ng Diyos eh. Hindi magtatagumpay ang kaaway sa atin. Napakahalaga po sa tulad natin mga mananampalataya na nagtatrabaho tayo, nangangaral tayo. Kahit wala tayo sa pulpito, wala tayo sa gawain, wala tayo sa iglesia, kasama natin ng mga tao, mga hindi mananampalataya, anumang sekta yan, anumang relihiyon yan, anumang lahi yan. Kapag tayo ay tapat sa ating tungkulin, tapat tayo sa paglilingkod natin sa Diyos, at tayo maaasahan, talagang walang magagawa sa atin ng kaaway. Si Daniel, akala nila nagtagumpay sila kay Daniel. Pero ang totoo, bigo eh. Bigo po yung mga kumalaban kay Daniel. Dahil sa kauliulihan, sa halip na si Daniel ang kainin ng mga leon, ang kinain ay yung mga kumalaban sa kanya. Ang masakit pa nito, yung kanilang buong sambahayanan. Kaya nga po sa ating spiritual na pamumuhay, sabi nga dito sa 1 Peter chapter 5, verse 8, humanda kayo at mag-ingat. No? Merong warning si Pedro sa mga mananampalataya. No? Humanda kayo at mag-ingat. Kung sa literal, no, talagang yung leon talagang kakainin ka niyan. Ngayon naman sa spiritual, 1 Peter chapter 5 verse 8, dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaaligid, no? Na parang liyong umuungal na naghahanap ng malalapa. Ang diablo ay araw-araw yan, walang tigil, araw at gabi. Naghahanap yan ng kanyang malalapa. Naghahanap siya ng mga kaluluwa na may lalayo sa Panginoon. Kaya pinag-iingat tayo. Tayo man ay pastor, tayo man ay manggagawa, tayo man ay nagtatrabaho, araw-araw yan, gabi, yan, walang tigil. Talaga ang diablo ay naghahanap na mabibiktima. Akala ng mga kasama ni Daniel ay tagumpay sila at hindi nila alam ay sila ang nabigo. Mga kapatid, hindi lamang tayo dapat manalangin ng 3 beses sa isang araw kapag tayo may mga problema. Kailangan ay araw-araw, walang tigil, walang patid, na tayo ay manalangin. Kasi yung panalangin ay mahalaga sa buhay natin ito. Lalo na kapag tayo ay ginagamit ng Panginoon sa kanyang gawain. Kung tayo man ay pastor, kayo man ay musician, kayo man ay nangangaral ng salita ng Diyos, no, mahayo, kinakailangan natin manalangin, humingi ng lakas, karunungan nagmumula sa Panginoon, upang sa gayon po ay hindi tayo magkamali, hindi tayo mabigo sa lahat ng ating mga gagawin. Kasi mahirap kapag nagkamali ang isang mananampalataya. Mahirap kapag ang isang mananampalataya ay nabigo. Napakahirap bumangon. Mahirap magsimula. Pero kung tayo nagsisikap, na tayo ay nagsisikap na gawin yung mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos, tiyak magtatagumpay po tayo. Although may pagdadaanan tayong hirap, pero gaya ng kay Daniel, nasusolusyonan niya yung mga mahihirap na problema. Kung si Daniel nga po ay nagawa niya, magagawa din natin ito. Lalo na tayo sa mga may trabaho, kailangan natin ito sa ating pang-araw-araw. Yung ating katawan, ginagamit natin sa paghahanap buhay. Yung ating katawan, ginagamit natin sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan natin laging masigla, malakas. Humingi tayo ng karunungan, kaalaman,
nagmumula sa banal na espiritu. Dahil pangako yan ng Diyos na ipagkakaloob niya yung kanyang banal na espiritu para meron tayong kasama, katuwang sa ating paglilingkod sa Panginoon. Si Daniel hindi siya, although nahirapan siya, pero hindi siya pinabayaan ng Diyos. Tinulungan siya, sinamahan siya. Ang sabi sa kanya ng hari, sa chapter 6, verse 16, iligtas ka nawa ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran. Maging yung hari ay talagang nagbigay sa kanya ng encourage. Iligtas ka nawa ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran. So, isang magandang baon natin ito sa umagang ito, mga kapatid, na iligtas tayo ng ating Panginoon. Iligtas tayo ng ating Diyos na patuloy natin pinaglilingkuran. Ano man yung nakaatang na trabaho sa atin sa buong maghapon na ito, maging tapat tayo sa ating tungkulin. At tiyak, sabi ng hari kay Daniel, iligtas tayo ng ating Diyos na ating patuloy na pinaglilingkuran. Hindi tayo mabibigo. Kahit paali-aligid pa dyan ang dyablo, hindi niya tayo kayang galawin. Sabi nga po sa 1 John chapter 5 verse 18, kung tayo po ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan, hindi tayo magagalaw ng dyablo. Sabi po sa 1 John chapter 5 verse 18, alam nating ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Amen. Iniingatan siya ng anak ng Diyos at hindi siya maaaring saktan ng dyablo. Purihin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Tayo'y anak ng Diyos, hindi tayo maaaring saktan ni Satanas. Wala siyang kapangyarihan sa atin. Masigit tayo sa Kanya. Ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu. Kaya bago tayo galawin ng dyablo, ihingi muna siya ng permit sa Panginoon. Hindi niya tayo kayang galawin, mga kapatid. Malibang magpagalaw tayo. Sabi nga ng Panginoon isa man ay wala napahamak sa kanyang mga alagad, malibang hanapin niya ang kanyang sariling kapahamakan. Kaya mahalaga po sa umagang ito na baunin natin sa ating buhay sa bumaghapon na ito na tayo ay iingatan ng Diyos. Anak tayo ng Diyos, hindi tayo magagalaw ng dyablo. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Patuloy na maging kalakasan po natin ang salita ng Diyos sa buong maghapon na ito. Tayo po ay manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa umagang ito. Patuloy namin na babaunin ang inyong mga salita na narinig po namin sa umagang ito. Patungo sa aming mga trabaho, mga kapatid namin na nag-aaral, kailangan ay may pamuhay namin itong mga salita na ito upang hindi magtagumpay ang dyablo sa aming mga buhay. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, kung paano po ninyo pinagtagumpay si Daniel, ginabayan, sinamahan, maging kami na inyong mga lingkod at mga kapatid namin na nagtatrabaho sa abroad, mga kapatid namin na nag-aaral, kasamahan po ninyo sila, kasamahan po ninyo kami lahat. Ang kapangyarihan ninyo ang kikilos sa amin. Bibigyan nyo kami ng karunungan, kaalaman, upang ang tungkulin na ipinagkatiwala sa amin ay magampanan po namin. At kami ay maasahan sa lahat ng panahon. Marami pong salamat, dakilang Diyos, sa mga salita na nahayag sa umagang ito. Ito po ay malaking pagpapala sa aming buhay, higit sa aming espiritual na pamumuhay. Sa inyo namin ibinabalik ang mataas na papuri, pagdakila, pagluwalhati, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa.